So ito po. So hindi na po tinago yung pangalan, 'di ba? Yung unang nakita natin na na listahan ay nakatago yung pangalan. Pero ito mga kaloys, ang pinakauna talaga ay itong si Bato de la Rosa. Bakit nagtatago si Bato de la Rosa? Dahil kay Boying Rimulya. Sabi ni Boying Rimulya, meron na pong warrant of arrest. Ito kasi mga kaloys, itong si Bato, alam kasi niya na pag ma-ICC siya tulad ng kanyang tatay Digong, ay parang checkmate na. Unlike kung sa Pilipinas, magkakaso-kaso, the probability is very high na makalabas. Look at Gloria, look at Erap, look at Jinggoy, di ba? Actually, babalik si Jinggoy sa kulungan eh. Sino ba yung mga nakalabas? Enrile, di ba? So, the probability is very high na makalabas ka dyan sa Pilipinas. Alam na this. Pero kung sa ICC kasi, iba. And you have to take note, di ba, yung lawyer ni Digong ay 100 million a month. 100 million pesos a month ang bayad sa kanya. So, the question now, saan kinuha ni Digong at ng pamilya niya yung 100 million? Di ba? Ano, may negosyo ba sila? Sahod ba ni Digong since 1987? So, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na pangalan, mga kaloys. So, isa dito, ang number 2, si Vicente Danao. Okay? So, PNP chief ng Davao. Okay? At dito rin si Camilo Cascolan. Yun din, finance chief. Okay? Ng PNP. Sa Davao to mga kaloys, ha? So, sino pa? Oscar. Ito, kilala natin to. Albayalde. Di ba? Regional Director 2016 to 2018. Tapos naging PNP chief siya. Bakit hanggang 2019 lang mga kaloys? Kasi nga yung time na yun ay nag-withdraw ng Pilipinas. Okay, after that wala na. Hindi na pwedeng yung ICC. Pero nung member pang Pilipinas, ayun. Ito nga, nahabol itong si Duterte. Pero ito mga kaloys, yung pang-5 nagulat tayo. Actually, parang konting shock lang. Pero sinabi na kasi ni Trillanes na kasama talaga si Bongo. Pero bakit relax si Bongo? And you have to take note also mga kaloys, si Bato nakapunta sa The Hague, nakapagbisita kay Duterte. The question is, bakit itong si Bongo ay hindi talaga pumunta sa The Hague? Why? Di ba? Yun yung malaking katanungan mga kaloys. Dahil nga, kung walang Duterte, walang Bongo. Kung walang Duterte, walang Bato de la Rosa. Di ba? So, kasama po siya dito mga kaloys dahil nga personal aid siya. Okay? Special assistant. So, ang mangyayari dito mga kaloys, pwedeng ilaglag ni Bongo si Duterte. Nag-get siya mga kaloys. Baka yun din siguro ang sasabihin ni Duterte. Sige, ano mo na, ilaglag mo na ako dahil malapit na naman akong matigok. 'Di ba? Pwedeng ganoon ang mangyayari mga kaloys para ma-save itong itong mga alipores niya. Pero ang hindi talaga dito mga kaloys, itong si De La Rosa. 'Di ba? Si De La Rosa talaga ang sure bull na, number 1 eh. Pero itong si Bongo, pwede pa siyang eskapo dito mga kaloys. Kasi pwede niya sabihin na, Digong, kasalanan mo naman yan eh. Di ba? Ako lang naman ay parang secretary, parang assistant mo lang, pero hindi ko kagustuhan yung ganyan. Pwedeng ganon. Di ba? Unless na naman magturo talaga na si Bongo ang nagbigay ng pera. Pero may video kasi mga kaloys eh. Di ba? Ni Bongo na nagsabi siya na may reward po. Di ba? Dun sa mga makakatigok, makagurgur ng mga drug addict. Di ba? Pinplay natin yung video tapos i-deny nila later on kasi may kaso na. Sino pang iba dito mga kaloys? Si Dante Giran. So, Davao Regional Director of NBI 2013 to 2016. Time na Mayor si Duterte. At saka si Isidro La Peña, Davao City Police Chief 1996 to 98. Tapos naging PDEA Chief 2016 to 2017. Nako po. Alam mo mga kaloys, bakit itong mga pangalan na to ay lumabas din? Dahil dun sa former DDS, di ba si Matubato at saka si Las Cañas na state witness na at nandun sa ICC. Protektado po ng ICC. Kaya mahirapan talaga ang kampo ng mga Duterte na parang i-pressure itong mga ibang witness kasi nandun na sa ICC. And marami nga nagpapasalamat mga kaloys na yung paglilitis kay Duterte ay nasa ICC at hindi sa Korte Suprema. Tingnan mo anong nangyari, di ba, sa impeachment kay Sara. Right?
Tingnan mo yung mga DDS ngayon, kung may mga ano, ay Supreme Court ka agad. Nag-gets yung point ko mga kaloys? Mahihirapan talaga magsampa ang mga relatives ng mga biktima ng AJK dyan sa Pilipinas. Yan po ang realidad mga kaloys. Di ba? Sabi ni Jai, kumusta mo ako kay Digong? Hindi, papadalhan ka ng ano, pumba. Sabi ni Leona, kahit maubos lahat, senador, DDS, meron sila SC, aalalay sa Dutay. Actually mga kaloys, abangan natin yung bangayan ni Senate President Tito Soto at itong Korte Suprema. Di ba? Sino kaya ang mananaig? Sabi ni Susan, takot siya kasi alam niya na hindi na siya makakauwi. True. Okay? Hindi po nila kayang bayaran, hilutin ang ICC. Iba po. Hindi kagaya sa Pilipinas, na the probability is very high na kaya mo. Diba? So, eto mga kaloys, tingnan natin itong senador na mga DDS. Okay? Sino ba itong 9 na senators? So, wala na si Bongo sa 9 DDS senators. Si Jinggoy, di ba? Pakakasuhan na. Si Jesus Escudero, ayun, kasama yan ni Jinggoy at saka si Joel Villanueva. Itong si Bato, wala na talaga. Hindi na nagpapakita. Pero biglang susulpot na na pumirma doon sa ano ba yun sa China na, di ba, resolution. And eto nga mga kaloys, kung merong ang ghost flood projects, okay? Ito naman ay merong ghost senator. Ito po yun si Bongo. Di ba? Si Bato. So, ano sa tingin niyo ang gagawin ni Bongo ngayon? Kasi for sure na talaga mga kaloys, itong pinost, okay, na listahan ay kukwestiyonan din talaga si Bongo mga kaloys. Ano ba yung role niya? Diba? Bigyan din siya ng due process eh. Right? Pero bakit to si Bato ayaw ng due process at nagtatago na lang siya? Kasi hindi daw siya naniniwala na tama yung ginagawa ng ICC at isusurrender sila ng BBM administration. Thank you for watching our videos. Please don't forget to click the subscribe button and the bell notification icon so you will be notified of our latest videos. And please do like and share all our videos. Maraming salamat po. And for more information, you can visit our website at bagonglipunan.com. You can also follow us on Twitter and TikTok at bagonglipunan72. Let's make Philippines great again. Marcos pa rin.